ma'am. Good morning, classmates. Our topic for today is about the Rose Prerogative, the William Faulkner. About the author. Born in 1897 in New Albany, Mississippi, William Faulkner was a novelist and short story writer. A writer whose work beautifully captures the complex social history of the American South. Faulkner won the 1949 Nobel Prize in Literature as well as two Pulitzer Prizes and two National Book Awards. Many of his works, including The Sound and the Fury, 1929, As I Lay Dying, 1930, and Absalom, 1936, take place in the fictional Yoknapatawaka country. A Ruse for Emily, originally published in 1930, concerns Miss Emily Gerson, a reclusive resident of the country whose... So the character of this story is Emily Gerson. So the object of fascination in the story is Frederick Reed Close. Emily is a mysterious figure who changed from a vibrant and a hopeful young girl to a cloistered and secretive old woman. Devastated and alone after her father's death, she is an object of pity for the townspeople. After a life of having potential rejected by her father, she spent time after his death with a newcomer. So Homer Barrett, although the chances of his marrying her decreased as the years passed. Doted and pallid in her later years, here her turns to slave babe. She ultimately poisons Homer and sells his corpse into an absurd room. Affirmation from the north, Homer's a large known with a dark fixation, a booming voice, and light-colored eye. A broad and demanding voice, he wins many admires in Jefferson for his rigorous nature and good sense of humor. He developed an interest in Emily and take her for Sunday girl, despite his attribute, the townspeople view him as a poor. It's not a scandalous choice for disappears in Emily's house and discomposes in an attic bedroom after she killed him. Judge Stevens, a mayor of Jefferson, 80 years old, Judge Stevens attempts to delicately handle the complaints about the smell emanating from the Gerson property. To be respectful of Emily's pride and former position in the community, he and the alderman decide to sprinkle lime on the property in the middle of the night. Thank you.
the narrator recalls the time of Emily Gerson's death and how the townspeople gathers at funeral Miss Emily sa balay niya once grand home. So, si Colonel Sar Torres is the previous town mayor who are nagsuspendi sa tax ni Miss Emily. Responsibility ko na sa town para pagbayad ng utang na loob sa town sa tatay ni Miss Emily. Kay tungod, may kulo na bulig na darako. And then, as time goes by, nagkabot ang mga towns official. So, nag-try sila kontakon si Emily para ito nga about sa tax nga babayaran. So, nag-send sila sa letters, no response na natatanggap ito ng mga town officials. Dikan, ang Canada Sheriff, nag-send liwat letters kay Miss Emily. So, natanggap niya pero wala siya pag-reply. So, ang hinimo sa mga alderman, nag-meeting sila, then nagkuhan sa mga magpakadto na sa balay ni Miss Emily. And then sa pagkadto nila, ito, nagsugat na sila kung ano, kalaging tuyungan to. Then, napagaw sa mga alderman, na sila sa kalaging tuyo sa napagaw sa balay ni Miss Emily. And then, napagaw na ni Miss Emily, I have no taxes in Jefferson. Colonel Sar Torres explained it to me. Perhaps one of you can gain access to the city records and testify yourselves. Naglagan sa yung alderman and then bagaw niya what we have. We are the city authorities. Miss Emily, did you get a notice from the sheriff signed by him? And reply ni Miss Emily, I received a paper, yes. Perhaps he considered himself the sheriff. I have no taxes in Jefferson. Nag-reply utuan sa yung alderman, bago niya, but there is nothing on the books to show that. You see, we must go by the warapatakusan ni Miss Emily at sa yung alderman. Nag-reply tayo sa bago niya, si Colonel Sartoses, which is si Colonel Sartoses namatay na namatay na almost 10 years na nakakaaki. Ang bago niya, I have no taxes in Jefferson, ipatawag niya kanyang servant, which is Tube, para pagawson nito ng mga chapter. Okay, so the second part is, so the story begins that Emily defeated her problems just like she had done before with her father. So, after kanisan kamatay sa niyang father, after sa pagbayari sa kanyang boyfriend, diri na siya nabuha sa kanara lugar o sa kanara town. Dikan, mayaon mga babae na parang kinadtukan na Emily house para kasi parang nag-worry sila kan Emily kasi ito nga nila nakikita na nabuha sa Emily. So, tigang sa ito, ingkat niya, itry nila nakatuon sa Emily, pero wala sila hayain ni Emily nga makasulot sa mga balay. Dikan, sa ito na time nga mayaon na amyon ang kanyang mga neighbors nga sila mga something nga dili maintindihan nga amyon, parang nag-try ang ito ng mga kababayan nga mag-complain sa mayor kung nalang pwede hinuhon si Ton. Ikan, ang sugat sa karasan, mayor nga bangin may patay nga hayop na diri nila na ilulubong or na ipila. Ikan, dito parang wala seryoso kasi ito nga mayor. Ikan, san mayaon otro nag-complain nga lalaki nga ito nga hindi nga nag-complain otro nga lang yung lalaki nga isugat ito nga ni kung about sa amilyon sa nga na amil nila sa dikang sa balay nila Emily dikang sa tunan mayor para na-take action ay
So, wala kaya nirigison niya pag-take action. Bali, kung itong laan, kawiyag sigmund sa itong lalaki ka nagkukumplain na mag-take action na ang mayor. Pero parang nag-hesitate ang mayor na parang i-confront si Emily about ito nga kanra issue. Dikan, san wara ginhimot action ang mayor, mayaon upat na lang ang lalaki nga parang kinadto sa balay nila Emily kag isiton kinadto sa balay nila Emily para mag-investigate kung ano itong talaga nga yun. Dikan, ang karagin himo naglimpyo sa ramat sa itong nga area nga diri araw ni Emily. Dikan, habang naglimpyo sa Emily, nakadto sa yung mga window na nakalingkod lang, malala siya mag-instag nga. Di sila nakikita sa kanya, pero parang malala siya siguro naglilingkod na wala na siya. Parang di siya parang kasi Emily, at habang naglilimpyo ang mga upat nga mga lalaki sa kanya, sa buwa, parang sa kaharap. Kaunahan sa kaharap. Kawan. Habang ipuso. Okay, so habang nag-elimpia itong sarakat ko nga sa tubasan balay na Emily, parang sa Emily, malala ang start sungad ko sa parang parang kaya isip ba ito na lupag yan. Dikan sito na nga time nga nakapag-limpyo na ang upat nga lalaki, ang amyon is nawara. Dikan, dili ko kasi masukon, di ko pa aram kung ano nahinabukay kung ano nga parang ito nga upat nga lalaki parang na feel sorry sa para kan Emily, dili ko pa aram. So nga time nga ang amyon is nawara dahil sa itong upat na tao. Parang ito nga mga tao sa mga lugar parang na-feel sorry para kay Emily. Hindi ko alam kung na ng main reasons ito. Dito, her family has proud but also feel pity for her because she was alone at studying. Ang mga tao dito kasi parang naalala nila nga mayaon sa yung mga relatives or auntie ni Emily nga parang naimos, gano'n. Kala nila kasi parang nasusugad sila sa Emily. They believe that Rizal family too highly of themselves. So, ito naman nasugad na parang kala nila lang si Emily is na babaluluwat kasi ang mayaon siya sa mga relatives na nagkasugat si Don. As Emily got older and became single, the townspeople felt a sense of validation. So, san kamatay sa father ni Emily, parang people felt a mix of pity and relief for her. Dito, she would now understand what it means to struggling financially as she had been filled with nothing. So, after san kamatay kasi sa iya father, ang the woman of the town, ito nga itatry ko makatuon si Emily para may barawat ko na ang tinakabigit ito na nagawa sa Emily. Emily insisted that her father was still alive. Parang ipipirit niya ang sarili niya. Ang kanyang father is sa time na gin-accept na ni Emily na ang iya father
ito nga adlaw. Sigan, ito nga, after ito nga nangyari, nga dumatong na lang si Homer Baron, siya kasi ang 4 months sa pagpapahimo sa against sa limit sa kalye. Sigan, ito niya mga construction workers, sigan, kinadun niya si Emily kay parang na kukan si Emily nga ang kanya balay na uy, o sigan, si Homer Baron, tas parang nagpasensya siya nga, ini nga may ang kami mo dito sa kanabalayan agian tapos ito nga habang nagtatrabaho siya Homer sa kuan sa agian si Emily tas Homer parang mayang sila kuan connection na kanya kay kada Sabado kasi nakuan sila ay kada Sabado Domingo sa Kolo nga nakikita na sila tapos parang nagdidate na nga bigan ang mga tao man nga gisismisan sila nga ay na mga permila sila mag-upot tas parang ayaw na sila something kay ang mga tao kasi nga kuan ang mga tao parang chismosa diba bigan kaya laging chismisan nga ang si Homer Baron tas Emily parang very ang mga boomers talaga bigan after sito nga mga after sito nga nangyari na si Emily na-decide na bumayo si poison or arsenic. Ikan, pinadto siya sa drugs. Nga, nangutana siya kung mayaon sila sa nga poison. Tas, siya sa drugs. Nangutana si Emily sa drugs kung mayaon sila sa nga poison. Ikan, bagod man sa drugs, na mga klase kasi poison. Ikan, baton na sa Matun man sa drugs, mayan na sila arsenic para sa rats. Tigan ang tala sa evolution ko, maupay ba ito nga last or poison plus nga ang drugs, dinaragalikan, ginhatag niya ito nga arsenic sa ito ang dami na pili. Tapos, tigan, ginhatag sila nga bata ang nakapak na senitigan. Umuli na si Emily sa kanila balay, tigan, nakulman niya ngayon dito, kung nakasurat nga para sa darangayan ito nga. So, din sa 4 part, so, sa lubong dito sa kuwan, ito parang man si Miss Emily po kayo po atin na poison sa platform. So next day, we will say she will tell us. So inibigay nga mga rata is para sa townspeople. Parang din susugad din sa mga townspeople na she will tell herself and she should be the arrested. So ibig sabihin si Libby is mas maupay na lang ako nung magpamatay si Miss Emily kaysa mag-force sa mga relationship ni Homer Baron. Kay also, ang pagkakakilala kasi nila kay Homer Baron is siya na seryoso sa babae. Parang kumbaga, nag-flirt na siya sa woman. Parang ang sabi ni is, marrying man. Ang ibig sabihin sito is, siya na seryoso sa babae, hindi niya din mapapakasilan. Ito na nga niyan, parang papakita din nga, naluluoy siya sa pamutahan ni Miss Emily para magpapakabulag-bulagan si Miss Emily sa pag-ibig ni Homer Baron. So, habang ito na nga nga nagkikita, pero si Miss Emily at si Homer Baron dahil Sunday afternoon. So, ang mga bullshit sa townspeople is parang nakukuhan sila at parang siraan na luluoy ka Miss Emily or siraan na kukuhan na babarakan Miss Emily dahil ini maupay na mangyari na sinunod disgrace ko nila sa tao. Kaya ginkausap nila si Juan Minister. Parang iwan na lang ito nga. So, ganoon si Miss Emily. Kaya parang hindi magiging maupay sa mga kabataan ng mga kakulay sa relasyon nila. So, parang kahit so, ginkato sa Minister si Miss Emily sa karagagay.
kung nanugaan din tulad ni Mary sa kanya sa sister. So, ang minister man parang wala siya parang laka o kaya wala siya binter na laka na binter binter. So, ang batong sa mga woman sa mga people, katong tao-tao sila first sa ministry pero wala na sa wala sa sister. So, ang binibusan, asawa ng minister is nagsurat siya sa pamilya ni Emily sa Alabama na paminuunahan nila o na pinsay. So, ang binibusan din, parang nigulit ka sa parang nigulit ka sa hindi kita din sa part kasi na parang pinuprotektahan sa minister si Emily. Parang gano'n ito, parang una nang binibusan ni Emily, parang ito naman, ang bisitasan natin ng mga pinsan, nakikita man nga parang okay lang man, parang nagpapita din kung magpapakasal na talaga sinitinihin na ng Taylor Baro. Kaya nakahanda na sila na kumala sa sinitinihin ng tiga, gamit ng lalaki, parang sa kalaw, hindi ng stress. So, ang yung mga kuwan, pinsan, ang inisip na nakaplanado ng panahon ng magpapakasal na sila kaya bumaya na hindi natin yung part na parang family na itong doon parang nakita kasi number sa sinitili parang nag-disbater sa nila parang budget na sa mga kondiyan parang ako na ang mga gusto namin yung pinagin na nag-disbater hindi ka so, kasi mga sili, nag-vlog na ng mga tao, pati ang yung pamilya na, pag-iibuti na tanan, kasi Canada na may mga pera. So, kasi mas ito, nahumanaan, ito, straight na din, kaya ni Juan, ang saan, 4 months, parang makinig nito na, panood, ito, ininihin ba? Tapos, bigla, parang nawala ko na si Umarbaro parang nakapakita. Ika nang kaunang sa mga tao sa mga buntis nila na siguro para makapagpapulot si Umarbaro para i-dismiss sa pinsan ni Emily o kaya kung ako na nag-ready na sa mga rakasal. Ito naman parang nabanggit sa unang mga part is mayaw nito na nga umalis ng mga amyon so nagtaka ang mga tao parang minusita nila kung makakataon nila kung nani. So, di ka, pagkataon nila, pagkudan minister, parang ito, hindi ang tao na nangyari sa minister na nandala, kung kung katatimit Emily. So, doon sa siya, kung nanungahan, kanya mga business na nais mga akin. So, ang minister, parang, lingkuan niya na parang, ito mga babae, ulit siya magsusugat ito. Kaya ayaw ito, bakit ito ng karapatan na, ang gano'n so, maraming timo, ang hindi ng minister is, kung malasat sa parang ano ba, so, nayon nga lang sa nga, pang pagkanan ng susunod, so, parang palibot niya lang, balay ng sinili para sa experience ang minister. Hindi lang umagin siya sira ka, na nagdara yung pagpakulat si Umarbaro. Ito lang, alas na ako lang si Umarbaro, so, hindi pa si Umarbaro, nag-gipster ako para ang mga konsepon. Di ka, napansin nila na ito na si Toby na observant ni Emily. Diri na siya na ito na malinsinari siya, diri siya na sa front door, sa back door siya na parang doon na sa mga part, magkaroon ng balay ni Emily. Di ka, nila sarado ang front door. So, matawang mga panahon, hindi ba ng mga panahon na ito, Umarbaro, kaya nain na siya, pinagkakulang na, ito na, nag-joy na ang kanyang buho. During the next year, it's 3 year and until the 10th project. Kasi ito naman, ito na, nauban si Miss Emily, parang, itong doon niya part, parang, diyan na nagawa si Miss Emily, kami na ato niya sa karambalay, diyan na siya nagawa, parang nagawa sa dito, siguro ang kanyang servant siya na, siri, parang gano'n.
Parang kuwan, si Porter, you take for 7 years na kuwan. Kasi ito na pati mo sila doon, na pagkasama na sila ng paradi. Parang, ito, isa naman yung stock. Parang sigilan ko saan sa committee. Kaya, ako na sa hindi mo mga panahon na ako ginamit ng meeting. Parang, hindi na sila parang, pwede sa pala ko si guys, parang, nabalutaan na lang nila na namatay siya ng SCC. Di mo lang sila bakit na may ng sabi sa Emily, na naman na parang namatay siya, di mo na nagmulat sa kanya, sir, paano niya, parang patay si Emily, di ka, napansin nila sa bangkay niya si Emily, pamatay niya, di ka pamatay sa ilaw, may babawa sa kabalay sa ilaw, sa unog sa mga balay. Ito parang basta muli, sa maraming pala. Ito na sa mga pala. Tamarin na namatay ka si Emily kay Juan na diba kayo na siya kukuhan din. Parang nga eldest kay hindi ka namatay siya sa 74 na ang kanya edad. Tapos after sitong liwat, ang mga tao na kuhan na parang asikaso na siya ang kanya funeral. Tapos kuhan. Ang mga kuhan sa paglubong diba. Ang mga tao ito nagdududa kung hay ka ba si kuhan si Homer Baron kay Derek Kaliwat na nabulubat ng hain mo siya diyan. After sito nga lumiwat ni Emily, nga ang mga tao nakatuna sa balay nila Emily, tas mayroong tao kasi naka sa Pau-Pau, diyan. Sinunod sila sa kuan sa kwarto ni Emily, tas nakulwan nila ang mga gamit na mga pangkuan daw nila kung so ikakasal at ikakang nila diyan. After siton, ngayon sila nakuha dito sa ibang kwarto ni Emil na higdaan, tigas. Nakuha nila ang bangkay ni Kuan, ni Homer Baron, tas ito nga natuklasan nila, karagin Kuan ni Kululuan na adiman kaya ng Kuan, ang bangkay ni Homer Baron, tas mayon sila napansin nga Kuan sa ulunan, ang buhok ni Emily at sa ulunan na Kuan, na pihit. Dito nga buhok, parang kuan, nagsisimbolo sa siya na pagkuan pag mamahal ni American kuan, kumarbahan kay kung mag-obses nga sa kuan, sa lalaki o kumarbahan. Exposition. Setting the set. The story begins with Emily's death and the town's reaction to it. Introducing here as a figure of both respect and history. We learn about her family's history and their declining status, as well as Miss Emily's own stubborn refusal to accept change. The Grison's legacy. The town's attempts to collect taxes from here and her defiant refusal highlight her
and the cousins eventually leave. The following action is the masking of the secret. So, the story shifts to the aftermath of Miss Emily death. So, where the town's parent discovers the truth behind their secret. Upon entering her house, they uncover a visitor being seen. So, Homer Barron's decaying body laying in the bed alongside a strand of Miss Emily's gray hair. Denoma, revelation and closure. The discovery of Homer Barron's body reveals Miss Emily's dark secret. She had murdered him and hid his body in her home. The story ends with a reflection on Miss Emily's life and her tragic visit into isolation and madness. So the theme is isolation and loneliness. So Emily Gerson's life is marked by isolation. So she is abused, shunned by society, and ultimately dies alone. This theme is reinforced by the stories standing in a decaying southern town. The next is the past versus the present. So the story explores the clash between tradition and modernity, with Emily clinging to the past while the town strives for progress. This tension is embodied in Emily's refusal to accept Homer Barron's death and here preservation of his body. And the next is the nature of love and obsession. So Emily's relationship with Homer is pristine and unhealthy, blurring the line between love and obsession. She ultimately becomes obsessed with possessing him even after his death. So last is social class and prejudice. Emily's status as a southern aristocrat grants here a certain immunity from the rules of society, allowing her to act with impunity or impunity. However, this privilege also isolates her and contributes her downfall. Setting. The declining south, the story is set and smooth, in a smooth, declining southern town, depicting the decline of the old south after the Civil War. The town atmosphere is one of the stagnation and decay, mirroring Emily on military state. Emily's mansion, Emily's home is a symbol of her past, grandeur, and his resistance to change. It is a place of secret and decay, reflecting her own inner turmoil. The conflict, external conflict, the town's attempts to control Emily's behavior and her refusal to conform to societal expectations create a major external conflict. Internal conflict, Emily struggles with her own desires and her inability to cope with change. Her internal conflict manifests in her obsessive love for Homer and her denial of